Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Makalipas ang ilang buwan ng mga masasamang nangyari, nalimutan na si Moira. May panibagong pinopormahan na si Regan. Si Diwa, ang bagong kasamahan nila Chang Susan sa kantin. Tanggap na ni Regan na hanggang kaibigan na lang ang kayang ibigay sa kanya ni Annalyn. Sumuko na siya sa panliligaw, pero hindi ang pagiging kaibigan. Inimbitahan naman ni na RJ ang lahat sa nalalapit nilang kasal ni Lynette. Kinasal rin sila kinabukasan. Masaya silang mamumuhay na wala ng sagabal dahil namatay na ang taong humahadlang sa kaligayahan nila. Sumuko na rin si Zoe. Aminado siya sa mga kasalanan niya. Para sa kanya, sa dami ng mga kasalanan nila ng mami niya at mga kasinungalingan niya, kailangan niyang pagbayaran lahat ng ito sa batas. Handa siyang magpakulong. Niyakap siya ni RJ. Hindi na rin siya pinigilan ni na Annalyn at Lynette. Ganon rin si Giselle sa kanya. Lahat sila pinatawad na si Zoe. Naging doktor si Zoe sa loob ng selda. Dinalaw siya rito ni Harry. Masaya si Harry sa pagbabagong buhay ng ate niya. Niyakap niya ang ate at sinuportahan sa naging desisyon nito. Si Carlos naman ay tuluyan ng naging baliw. Nakakulong siya sa mental hospital. Hindi na niya hinahanap si Lynette. Patuloy at paulit-ulit niyang sinasabi na isa siyang doktor. Si Chang Susang naman ay natutuwa kay Josa dahil nagkaroon na ng panibagong pag-ibig si Josa. May nakilala siyang afam na nakilala habang inaalagaan si Chang Susan. Masaya si Chang Susan dahil magkakaroon na si Josa ng panibagong magpapasaya sa kanya. Umuwi naman sa Cebu si Giselle. Inasikaso na muna niya ang mga negosyo nila rito. Nagpaalam siya kina Doktora Minor at Dr. Ray. Masaya silang nagyakapan. Nangako si Giselle na babalik siya. Umaasa naman sina Doktora Minor at Dr. Ray. Binigyan naman ng munting pag-alala ang mga yumao sa Apex. Binigyan nila at inalaya ng kandila at bulaklak. Tulad ni na Don Pepe at mga doktor at nurse na binigay ang dedikasyon para maalagaan ang mga pasyente nila. Makalipas ang 5 taon, naging isang ganap na residente na si Annalyn sa isang panibagong ospital, ang San Vicente Community Hospital. Isang maganda at mas matalinong doktor si Annalyn. Naging mature na siya at may nahanap ng pag-ibig sa piling ni Dr. Kim. Nagpaalam na muna si Dr. Kim na aalis, pero babalik rin siya makalipas ang 1 linggo. Naglambingan pa sila na huwag silang mananabik sa isa't isa. Nagtatawanan sila. Pinasalamatan si Annalyn ng mga kamag-anak ng pasyente na natulungan ni Annalyn. Sa kabila ng kakapusan nila sa pinansyal ay ginamot pa rin ni Doktora Annalyn ang mga mahal nila sa buhay. Dahil dito, mas lalo pang humanga si Dr. Kim kay Annalyn. May nakilala pa si Doktora Annalyn na isang batang tulad ng batang Annalyn. Gusto rin niyang maging isang doktor kagaya ni Doktora Annalyn Santos. Kagaya ng isang batang Annalyn, nagtanong rin siya kung magkano ang dapat niyang pag-ipunan para maging isang katulad niyang maging doktor. Sinulat ni Annalyn ang puso sa palad ni Ana. Ito ang dapat kailanganin ni Ana kung gusto niyang maging isang doktor. Kahit na isang matured na si Annalyn, maganda at mas matalinong doktor na rin siya ngayon. Hindi pa rin nawawala sa kanya ang paborito niyang stress reliever, ang chocolate wafer sticks. At yan ang masayang pagtatapos na sinubaybayan natin sa abot kamay na pangarap sa loob ng 2 taon. Maraming salamat sa inyong panonood. Magkita-kita po muli tayo sa susunod. I got you!